Hey friends! Welcome back again to my channel. And I know it's been a while na kapagsimula tayo ng episode 1. And today, we are having the episode 2 of Don't Ignore Devotion. So, ano pang hinihintay natin? Ang tagal nating nag-update. So, let's read the verse for this episode. So, ang verse natin ngayon ay nasa Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. So, let me read it to you guys with my Bible. So, ang version ng Bible ko is ESV. So, sabi doon, therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. In Jesus' name, Amen. So, sa pamilya natin, minsan pag may gatherings yan, minsan nasasabi ng ating kapitbahay or ng relative natin mismo na parang para kang tatay mo o kaya naman para kang nanay mo. Pero in this verse, sinasabi na as beloved children of God, ni Lord Jesus Christ, ay imitate natin siya. And even Apostle Paul said sa Corinthians na gayahin daw natin si Apostle Paul habang ginagaya niya si Jesus Christ. And sabi doon sa next verse na walk in love like how Christ loved us and gave himself for us. Yon, nung si Jesus ay namuhay sa mundong ito, ay ginawa din niya ang lahat out of love for us. Yon, nag-preach siya ng gospel, nagpagaling siya ng bingi, ng bulag, na hindi makalakad, hanggang sa dumating yung time na pinersecute siya, ipinako siya, at namatay siya, only for the sake of His love for us. So that we can have the salvation. And now, as the children of God, as we, the children of God, it is now time for us to do everything with love. Yan. Na kapag tayo ay naimik, gumagawa ng mga bagay, habawa, kahit yung pag-aaral man yan, o simpleng gawain sa bahay, or kaya ay sa trabaho, do everything with love. Yan. And syempre, importante pa rin naman yan na as we do everything with love, katulad ng nasabi ko na shinare ni Lord ang gospel, so we should as well share the word of God. Kahit nasaan tayo, nasa trabaho man, nasa gathering man ng ating mga kasama ng ating mga kamag-anak, or nasa klase, yan, during break time, ganyan, yun, do everything with love. So again, let us imitate Christ. Let's lead people to Christ. Because this is the priority of us being the children of God. To do it with love. And by doing so, ang pag-share ng love is first, yun nga, ang pag-share ng word sa iba. Kung alam natin ang pag-ibig ng Diyos, so sino tayo para hindi natin i-share ito sa iba? Nang sa gayon ay sila din ay makaranas ng pag-ibig na ito na galing sa Diyos. At ang saya na galing sa Diyos. Regardless kung merong mang problema or wala. So, yan. At the end of this video, I will show the tutorial of how to do devotion. So, be sure to stay till the end of this video. So, this is how you do a devotion. So, dapat meron ka munang Bible, isang notebook, ballpen, or highlighter. Pero yun naman ay optional. Depende naman, hindi naman siya required. Pero yun nga, kailangan mo ng ballpen. So, kapag na-prepare mo na yung mga gamit na dapat gamitin sa paggawa ng devotion, ay magpe-pray ka muna bago magbasa ng Bible. Ngayon, yung pagpe-pray is through acts, ACTS. A is adoration, C, confession, T, thanksgiving, S, supplication. Pagkatapos mag-pray, pwede ka na ngayon magbasa ng Bible hanggang sa dumating sa part na nakakita ka ng verse or nakabasa ka ng verse na yun ang gusto mong gawan ng devotion. Isusulat mo ngayon ang Bible verse na napili mo sa notebook. Tapos, syempre, lalagyan mo naman ng date. Ang susundin mo naman para sa maayos na devotion ay SLAP. Una, S for scripture.
L for lesson, A for application, and P for prayer. Bala sa lesson, edi syempre kung ano yung natutunan mo. Sa application part naman is kung paano mo ito i-apply sa everyday life mo. And sa prayer part naman is kung ano yung prayer mo specifically dun sa verse na yon. Yung prayer part also serves as closing prayer na rin. Kumbaga, end of devotion na.